Ito, meron kami ditong liempo. Tapos, meron din kaming isda. Narito uli kami sa aming garden. Hindi para magtanim, kundi para mag picnic-picnican. Nagdala kami ng iihawin at saka ng ng ilang pagkain. Mag-iihaw tayo ngayon dito sa garden. Mayroon kaming biniling tilapia. Tapos ay liempo. Hindi, mamaya ko nalang ipapakita. So gagawa muna tayo ngayon ng yung tilapia, lalagyan natin ng laman. So ito yung mga ilalagay natin. Meron tayong bawang, sibuyas, kamatis, luya at saka paminta. Then may asin. Ihahanda muna natin itong mga ipanglalaman natin sa tiyan ng tilapia. Hugasan muna natin itong ating kamatis. Dito na muna tayo sa aming garden mag-ihaw. Kasi pag pumunta tayo sa ibang lugar masyadong mahal kasi ang gasolina ngayon napakamahal ng presyo. Tapos kapag dito sa garden, libre lang pati entrance. Dito na lang muna tayo mag-iihaw. Yun nga lang medyo mainit. Pati itong ating sibuyas. Be careful lang sa pag-hiwa. Baka pati daliri masama. Nakakaiyak naman maghiwa ng sibuyas. Kayo ba guys, ano bang ginagawa nyo para hindi kayo maiyak pag naghihiwa kayo ng sibuyas? Baka gusto nyong i-share. Ito nga pala ang ginagawa kong sangkalan, improvise lang to. Ito yung upuan ko pag bubunot ako ng damo. Nilagyan ko lang ng dahon ng saging. Hindi ko pala nadamihan yung nadala kong bawang. Para sana mas masarap. Parang naputol-putol na yung bawang. Luya na dala namin. Then, kapag nakakakita ako ng ganitong may tubo na, nasa-set aside ko, tapos tinatanim ko na lang yan.
Hugasan muna natin itong ating binalatang luya. Mas magaganda kung maliliit talaga yung hiwa ng luya para lasang-lasa din. Hindi mo na mararamdaman pag kinakain mo na. So hindi, meron kasing ayaw ng luya, ayaw ng lasa. Kaya yung na dadama pa nila sa pagkain yung luya. So kapag maliliit, hindi na masyado. Kaya pinapaliliit ko. Kasi pag yung anak ko nakain yan, medyo malaki-laki pang luya, nagagawa pa niyang tanggalin sa bibig niya. Yung maganda diba yung luya sa katawan. Kaya ang ginagawa ko, pinapaliit ko. Para late na, para maramdaman niya may luya na pala yung kinakain niya. So hindi na niya maitapon. Ito. Tapos imimix na natin. Lagyan na natin ng paminta. Bumili lang kami nito sa tindahan. Hindi namin dinala yung paminta namin sa bahay. Kasi para pagbalik sa bahay, hindi na yung matitira. Wala na matitira. Ayan, lagyan natin ng asin. Konti lang. Okay lang matabang kaysa sa mapaalat. Kasi lalagyan pa natin ng asin yung katawan ng isda. Set aside muna natin. Ang ire-ready naman natin ay itong isda. Mayroon tayong puno ng saging dito sa garden. Mabalutan natin ng dahon ng saging yung ating inihaw na tilapia para mabago. So kukuha muna tayo. Meron na tayong pambalot. Yung kinuha natin kaninang dahon ng saging ay nahugasan ko na. So malinis na rin yung ating tilapia. Ito ay pinalinisan ko na, tapos pinalagyan ko na ng ganito. Kasi para madali nang maglagay ng palaman. Suki naman nila kami dun sa binilhan namin, kaya okay lang. Saka ang alam ko ngayon, kapag ikay nagtitinda ng isda, talagang okay lang na mag tanggal ng kaliskis at saka ng kung ano yung gusto mong ipagawa dun sa isda. So ayan, puno na siya. Yung natira ay sausawan namin mamaya. Dadagdagan ko na lang. May natira pa kaming kamatis at panglaho. So ibabalot ko siya sa dahon ng saging. Paano ba? Siguro basta mabalot na lang siya. Yan. Isa pa siguro. Para hindi na rin pati pasukin ng uling. Bukod sa nakakabango at nakakadagdag ng lasa dun sa isda, ay para hindi na rin malagayan ng uling. Parang hindi magkakaayos yung pagkakatali ko. Ayan, naitali ko na yung tigkabilang dulo. Hindi nga lang siya magandang tingnan, pero ang mahalaga, nabalot natin siya ng dahon. So mamaya ay atin ng iluluto. Binuklat ko uli guys, nakalimutan ko lagyan ng asin at paminta yung isda. Ayan, nalagyan ko na ng paminta at asin. Okay na yan. Nagpapabaga na ng uling yung asawa ko, kaya malapit na tayong mag-ihaw. Malapit na pala siyang mag-ihaw, hindi ako. Ibabad ko na to kanina pa, hindi ko na nga lang nakuna ng video, kaya ready na itong iihaw.
Ito, meron kami ditong liempo. Tapos, meron din kaming isda. Yung kanina na aking nilinisan. Hindi ko na napakita yung paglilinis ko nito. Bago rin yung ihawa namin. Ito kasing nilalagyan ng luma na yan. So, makalawang na. Kahit linisan, parang makalawang pa rin. Kaya, bumili kami ng bago. Maganda siya, manipis nga lang. Ewan ko lang kung ito'y tatagal rin. Hindi ko alam. So, nang stick siya, sabi ay stone coated ba yun? Pero, mura lang naman siya. Kaya, hindi ko alam kung hanggang kailan to tatagal na walang kalawang. Luto na rin ang ating tilapia. Nawala na rin yung balot na dahon ng saging kasi na sunog na. Kaya tinanggal na lang namin. Medyo pinapatusta lang namin ng konti kasi mas gusto namin yung medyo tostado yung isda. Kumuha rin tayo ng kaunting talbos ng kamote. Tapos ay dala ko yung okra. Then may nakuha akong yung mamaka isa na tumubong sitaw, may bungang dalawa. Sinama ko na rin. Tapos iluluto natin siya dito sa May lettuce din tayo dito. Kukuha tayo ng ilang dahon. Nakuha na natin ito dati. Pero dumahon na siya ulit. Huhugasan lang muna natin mabuti dahil maalikabok dito. Ayan, may ilan tayong nakuha. Kain na tayo. Mayroon tayong parang sangyup. Con inihaw. May isda at pork, then may gulay din tayo. Yung gulay natin ay freshly harvest from our garden.